Breaking news! Lisa Tanas, booking! Nagsalita na po si Attorney Harry Roque. Numero unong sinungaling talaga etong bangag administrasyon, mga kaibigan. Ang sabi po ni Attorney Harry Roque, magtipid daw, sabi ni Marcos Jr. Pero party is life sa mga bangag sa Malacanang. Numero unong sinungaling talaga. Ayan po, mga kaibigan, bistado po sila dito guys. Dahil nahuli po sila sa kanilang granding party sa palasyo. Basahin lang po natin. Ito po ang lumabas ngayon sa pahayag ni Attorney Harry Roque. Naglabas ng reaksyon si former presidential spokes Attorney Harry Roque matapos kumalat sa social media ang mga larawan ng isang engranding dinner event sa Malacanang Palace sa gitna ng panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na magtipid ang pamahalaan at publiko dahil sa posibleng epekto ng krisis sa gitnang silangan. Nauna nang nagbabala ang Pangulo na maaaring maapektuhan ang ekonomiya at presyo ng enerhiya sa bansa dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Dahilan upang hikayatin ang mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid kabilang ang energy saving measures. Sa kanyang social media post, binatikos ni Roque ang tila magarbong pagtitipon sa Malacanang habang may panawagan sa pagtitipid. Magtitipid daw, sabi ni Marcos Jr. pero party is life sa mga bangag sa Malacanang. Numero unong sinungaling talaga. Kasabay ng naturang pahayag, ibinahagi rin ni Roque ang isang probisyon ng batas upang ipunto ang kanyang kritisismo. Tinukoy ni Roque ang Article 25 ng Civil Code of the Philippines Republic Act No. 386 na nagsasaad, thoughtless extravagance in expenses for pleasure or display, acute public want of emergency may be stopped by order of the courts at the instance of any government or private charitable institute. Ang walang ingat na labis na paggastos para sa luho o pagpapakita sa panahon ng matinding pangailangan o krisis ng publiko ay maaring ipatigil ng hukuman sa kahilingan ng pamahalaan o pribadong institusyong pangkawang gawa. Ang kontrobersya at sumiklab matapos lumabas sa social media ang mga larawan ng isang formal dinner event sa Malacanang na ginanap upang ipagdiwang ang Latina Manila. Para sa ilang kritiko, tila hindi umano tugma ang naturang engranding pagtitipon sa panawagan ng pamahalaan na mahigpit, paggastos at pagpatupad ng pagtitipid habang may banta ng pagtaas ng presyo ng enerhiya at iba pang bilihin dulot ng krisis sa gitnang silangan. Ayan po mga kaibigan, nagsalita na po si Attorney Harry Roque guys. Patungkol po ito sa nagaganap po na isang granding party sa palasyo. Sa gitna po ito na panawagan na magtitipid daw, sabi po ni Bangag mga kaibigan. Huling-huli po, talagang huli po mga kaibigan, ito pong si Lisa Tanas at syempre ito pong si Bangag mga kaibigan na talagang akala mo parang wala lang sa kanila. Pero kung tutuusin mga kaibigan, ang dami pong naghihirap. Mga OFW natin sa Middle East. Yung iba nga, gusto pa nilang umuwi pero hindi nga sila makauwi mga kaibigan dahil po nasa critical po ang sitwasyon ngayon doon sa Middle East. Tapos mababalitaan po natin mga kaibigan, ito pong bangag administration natin ay wala po silang pakialam. Wala po silang pakialam sa ating mga kababayan sa abroad na nakaranas ngayon ng paghihirap. Dahil po dito sa malawakang hidwaan po sa gitna ng hidwaan po sa mga kaibigan sa Middle East. Nagbigay din ng reaksyon si former COA COMELEC Commissioner at Attorney Rowena Guanzon matapos kumala sa social media ang mga larawan ng isang marangyang dinner event sa Malacanang Palace na dinaluhan ng ilang personalidad at inuulat na bahagi sa pagdiriwang ng Latina Manila. Sa kanyang Facebook post, tahasang binatikos ni Guanzon ang tila magarbong pagtitipon lalo na sa panahong nanawagan ng pamahalaan ng pagtitipid sa enerhiya at gastusin. Magtitipid kayo pero magpa-party-party kami. Batay sa mga kumakalat na larawan sa social media, makikita ang isang
eleganteng dinner setup. May lumabas ding imbitasyon na nagsasabing ang event ay isang dinner to celebrate Latina Manila na ginanap noong March 5, 2026 sa Ceremonial Hall ng Malacanang. Ang imbitasyon ay naglalaman ng mga pangalang Ferdinand Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos. Ang reaksyon ni Guanzon ay dumating ilang araw matapos hikayatin ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya sa gitna ng mga hamon sa pangdaigdigang supply ng langis at tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, naging usap-usapan sa social media ang tila magkasalungat na larawan, panawagan ng pagtitipid sa publiko habang may lumilitaw na mga imahe ng mga magarbong pagtitipon sa loob ng Malacanang. Ayan po mga kaibigan. Grabe po. Lisa Tanas, huli ka na. Bangag, huli ka din. Oh, 'di ba? Kaya po ang mga tao, mga kaibigan, hindi po nila maintindihan ano ba talaga. Nanawagan kayo ng pagtitipid. Tapos eto, nakikita po ng karamihan mga kaibigan na meron pong meron pong engranding pagtitipon sa Malacanang. Kumbaga, party-party ba? Yan po ang masaklap na katotohanan eh. Ang hilig-hilig po nilang manawagan na pagtitipid, sabi pa nga, mag-commute na lang daw tayo, magtipid daw tayo ng enerhiya at magtipid daw tayo ng gas or yung gasolina po mga kaibigan. Pero ito po, itong Malacanang guys, walang nagpakasasa po sila sa kaban ng bayan. Di ba? Kaya po mga kaibigan, meron pong binasa si Attorney Harry Roque. May batas na kasi to eh. Yung tinutukoy po na batas ni Attorney Harry Roque mga kaibigan, yun yung Article 25 ng Civil Code of the Philippines, Republic Act number 386. Na ito po yung patungkol po sa extravagance, no, or yung excessive na paggastos po mga kaibigan ng pamahalaan sa gitna po ng krisis o yung tinatawag na acute public want of emergency may be stopped by the order of the courts at the instance of any government or private charitable institute. Ibig sabihin mga kaibigan, pag may mga ganito po mga pagtitipon po na talagang kitang-kita mo naman, di ba? Very extravagant po sa gitna po ng krisis, pwede po itong agad-agadang ipahinto po ng may order po ng court kasi nga sa batas to eh. So grabe po ito mga kaibigan, no? Umani na po ito ng mga samot-saring mga reaction po. At syempre mga kaibigan, ito po isang nagpapakita lang po talaga na itong gobyerno na to ay walang pakialam sa nangyayari po sa ating bayan. Lalong-lalo na po guys sa ating mga kababayan dyan sa abroad, ang mga OFW. Dahil alam naman natin kung gaano po kahirap ngayon dyan po sa Middle East. Dahil po dito sa malawakang hidwaan po. In fact, hindi lang naman ang Middle East ang naapektuhan ngayon eh. Global po ito mga kaibigan eh. Yung iba po, marami pong mga flight na nakakancel. Marami pong mga trabaho guys na hindi natuloy dahil po dito sa malawakang hidwaan. Tapos makikita natin itong gobyernong bangag, ganyan pa ang ginagawa nila. Nagkukunwari po sila guys na may panawagan sila ng pagtitipid. Panawagan na huwag iwaldas ang pera. Tapos sila pala. Number 1 pala sila mga kaibigan na nagwawaldas po ng pera ng bayan sa gitna po ng krisis. So, ngayon guys, mga kaibigan, nakumpirma po natin na wala talaga silang pakialam sa taong bayan. So, hanggang dito na lang po tayo mga kaibigan. No? Maraming salamat po at happy weekend po sa inyong lahat. God bless you and more blessings. Bye-bye!